Pagkahapon nga ng linggo ko Marites ay pumunta nga kami sa palengke para mag-grocery at mamili nga po ng mga kulang dito. Aba syempre hindi naman nga pwedeng pagod na nga tayo, gutom pa. Dahil naubos na nga po yung binili naming chicharon nung nakaraang linggo at kulang pa nga kaya ito at dinagdagan ko nga po ito. Pero bago nga po kami umalis kanina ay meron nga pong nagpa-print sa akin at nagpa-xerox. Kaya ito dali-dali ko na nga po itong i-print dahil baka masaraduhan nga po kami ng grocery. Papa-thank you Lord na lang talaga ako Marites dahil kahit papaano nga halos araw-araw ay nakakabili nga po ako ng mga paninda. Natamad pa nga akong mamili at mag-grocery dahil basa nga po yung daanan. Pero pag tindera ka nga po at kailangan mo talagang lumabas kahit umuulan pa iyan, manghihinayang ka rin kasi kung hinahanap nga po ng customer ay hindi mo pa nabibili. Kaya hanggat maaari nga ay kailangan mo talagang mag-stock ng mga paninda na hinahanap nila. Lalo na nga pag mga weekdays ay talaga namang pinakamabenta sa atin iyan. Sa ngayon nga po ay bare months na tayo at ang bilis talaga ng panahon. Kamusta naman yung ating mga puhunan dyan? May pangpuhunan na ba tayo ng mga alak ngayong darating na Pasko at bagong taon? Ako nga Marites kahit papaano ay meron nga po akong nilalaan dyan. Dahil tuwing December nga po sinasahod yung sinasalihan ko ngang umpukan. So ayan na nga po yung itsura ng lagayan ng alak ko Marites at kaunti na nga lang po talaga iyan. Kung nga po kami umalis ayan at meron pa ngang bumili. Aasahan na talaga itong aking panganay Marites dito sa aking munting tindahan. Palingki na nga muna kami bago nga po kami pumunta ng grocery. Uwi naman kaagad kami at ito at namili na nga rin po ako ng mga chicharon. Nagdagdag nga po ako nito dahil nung nakaraan nga po ay kulang nga po yung aking mga pinamili. Nawa ko na ng 10 yung maanghang dyan. Ito naman at pangdagdag taba dahil hindi nga pwedeng pagod na tayo ay gutom pa. Asikaso ko na nga kay Jowa yung mga chicharon at pinasabit ko na nga po iyan sa labas dahil marami nga pong nag-iinom. May halos araw-araw nga po dito ay merong umiinom Marites. Pero saglit nga lang po yan sa labas dahil umuulan kaya sabi ko nga ay ipasok na muna. Ito naman nga po kararating lang namin ay meron nga pong nagpa-laminate kaya ayan pinaasikaso ko na nga kay Jowa. Kapal na nga po itong aming pang-laminate at talaga namang matibay na. So hindi talaga masasayang sa amin ng oras Marites dahil kahit papaano nga po lagi kaming may ginagawa. Abay hanggat may pagkakakitaan ay kailangan nating pasukan iyan. Siyempre doon tayo kumita sa legal na pamamaraan. Kung gagastusin naman natin yung ating mga pera ay doon na tayo sa ikakaunlad ng buhay natin. Doon sa ikakadagdag ng ating mga kita. Abay kahit gumastos tayo ay meron naman tayong magiging kita. Bawi din natin yung ating ginastos dahil yung pinagkagastusan natin ay pwede rin natin iyan pagkakakitaan. Pwedeng ma-develop yung mga bagong skilled na meron tayo. Abay dati nakikita ko lang ito sa mga tindahan Marites ito at meron na nga rin po kami. Kaya kung may pagkakataon ay wag tayo manghinayang bumitaw ng pera kung alam naman natin tayo ay kikita. So ayan yung dalawa naming anak ay nagmemeryenda na nga po dyan sila. Kaya nga po ako nag-display dahil ako nga po ay nagluto pa ng aming hapunan. Kaya naman talaga kung may nag-PPM sa akin ay hindi ko rin talaga minsan nare-replyan o hindi kaya hindi ko nasisin yung mga chat nila. Dahil maliban sa pag-aasikaso sa tindahan ay nag-aasikaso nga rin po ako ng uulamin namin. So ganito na nga po ito kakalat Marites dahil hindi pa nga po ako nakakapaglinis. Kung nga po i-refill at iayos itong aking mga paninda ako nga po ay maglilinis na muna at ibalik ko na nga po yung mga nakakalat na mga paninda. Kakatapos nga lang po namin kumain dyan kaya ayan nagmukhang suma na naman nga po yung aking tiyan. May kainaman lang sarap nga po kasi nung aking niluto na ginataang paksiw na tilapia. Prito nga lang po ako ng 3 para doon nga po sa aking anak. Gabi na nga po ito Marites at bago nga po ako magsara ay ayusin ko na nga muna yung mga paninda dito. Bigyan nga po ng marshmallow si Kuya Sian doon sa hinatiran niya nga pong in-order sa akin. Hindi kawawa ang mga batang inuutusan sa gawaing bahay at tumulong sa ating munting negosyo. Abay mas mahirap naman na lumaki nga po sila na walang alam. Ayan si Jowa naman nga po ay nagligpit na nga po ng aming kinainan dahil siya naman nga po ang naghuhugas at naglilinis sa aming kusina. Pinatulog ko na nga po yung dalawa dahil meron na nga po silang pasok kinabukasan. Meron nga pong ulan pero wala pa namang announcement na wala nga pong pasok. So ayan at maliwanag at maaliwalas na nga po itong aming munting tindahan kaya naman mag-uumpisa na nga po akong mag-ayos dyan. Nagbenta na muna ako kahit gabi na nga po ito ay meron pa ngang bumibili. Ganito nga po yung ginagawa ko bago nga po ako mag-refill ng mga items ay nililinis ko talaga muna yung aking munting tindahan. Kung hindi nga po ako maglilinis lalo nga pong magmumukhang makalat ito, mas mahihirapan kang mag-organize ng iyong mga paninda. Lalagay pala ako ng price sa iba kong mga paninda Marites dahil ayan nga po ang hindi nga rin nila matatandaan kung magkaano.
Buti na lang talaga ay meron na nga akong pang price tag dito. Pero kahit may price na yan ay hindi pa rin talaga nila maiwasang magtanong sa akin. Kung wala pa nga pong tindahan ay talaga nagagawa ko pang mag-diet. Sa ngayon nga po madalas kasi akong napapagod kaya madalas nga rin akong kumakain. Akong nabili ng mga chichirya dahil babalik na nga lang po ako sa groceryhan. Ayun naman nga po yung bibilhin ko sa susunod na araw. Paano nga po kasi ay meron pa ngang mga chichirya kaya hindi na nga muna ako bumili. Bili na naman nga po ako ng kasalo na pansit canton dahil meron nga pong free iyan. Abay dagdag kita rin iyon kumarites. Kung nga po ayusin yung mga alak dito, ayan pinunasan ko na nga muna yung kanilang mga lagayan. O di ba talaga namang sinimot nila kumarites yung aming stock dito. Nakahalos 5,000 nga rin po ako ng pinamili at 3 box nga lang po iyon. Napunta na nga po kami ng gabi kaya hindi na nga po kami nagpa-deliver. Dahil pagka kinabukasan pa nga po iyon i-deliver. Hindi kasi pwede dahil ito nga po ay wala na kaming stock at baka merong maghanap. Dagdag na nga rin po ako ng mga sigarilyo dahil yun nga po ang mabilis maubos sa amin. Sisipag at nagsisikap talaga kami ni Jowa para nga po lumaki itong aming munting tindahan. Abay baka balang araw ay hindi na lang ganito kaliit yung aming munting tindahan. Ngayon nga po ay pagkakasyahin na lang muna namin kung ano nga pong ang mayroon kami. Tulong din naman sa amin itong aming munting tindahan dahil nakakabayad nga po kami sa mga dapat bayaran. At nakakapundar nga po kami ng paunti-unti ng mga gamit. Kahit pa paano naman ay nagdagdag na nga rin po kami ng mga pagkakakitaan dito sa aming munting tindahan kumarites. Kaya alam ko nga po na tama yung aking ginagawa sa pagpapatakbo ng aking munting tindahan. Abay tanungin na natin yung sarili natin kung hindi nga natin mapalago yung ating munting tindahan. Saan nga tayo nagkamali sa paghawak? Baka naman kasi puro tayo pautang ng ating mga paninda tapos hindi naman tayo naniningil. Ano nga natin mapapaikot yung munting nating tindahan kung hindi tayo naniningil? Kan talaga sa ibang customer na wala na talagang balak magbayad sa atin, wala na tayong magagawa doon. Mutan na lang talaga natin kaysa naman na ma-stress nga tayo. Nakaraan nga po ay namili na rin ako ng asukal kaso mabilis maubos kaya ayan nagdagdag na naman nga po ako. Tinaas ko na nga po yung mga asin dito para yung mga cup noodles ay doon na lang sa baba, magkakasama na sila. Ako pa nga nagagawa ko marites yung sinasabi nyo nga mag-repack nga rin ako ng asukal at mantika. Paano ba naman at medyo marami nga rin talaga akong ginagawa. Nagdagdag na nga rin po ako ng kape at saka mga Dutch milk ko marites dahil may pasok na nga kinabukasan. Naiinggan nyo kasi akong magdampot lalo na nga po pag meron ngang mga free ito. Dahil pwede na nga kami makalibre ng panggatas at pangkape. Ayan na tinabutan na nga ako ng madaling araw ng pag-aayos dyan ko marites. Hinto-hinto din kasi yung aking ginagawa. Meron nga pong bumibili at meron din nagpapaload at nagpapa-Gcash. O diba ang taray at kumikita tayo sa Gcash? Hindi man kalakihan yung aking kita pero at least ako nga po ay kumikita. Nagawa ko nga pong technique yung pinakakita nga po ng Gcash ayun nga lang po yung aking tinatabi. Dahil kung tutuusin nga yung 10,000 mong puhunan ay hindi talaga sapat. Nga pong magpa-Gcash sa akin na 13k kaso nga po yung pera ko ay hindi sapat. At yung laman nga po ng Gcash ko ay nasa 15,000 na. Pero dahil sobra naman nga po yung ibinigay niya sa aking charge kaya ako nga po ay nagpa-Gcash na lang sa ibang tindahan. Pero may kita pa rin naman ako kumarites. So ito na nga po yung panibagong kalat at nakatapos na nga rin po akong mag-display. Limutan ko nga kumuha ng mga ketchup dyan at hindi ko nga po iyan na-refillan. O diba at puno na naman nga po itong aming munting tindahan. So ayan lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.